baptism ay human expression natin. Okay? Na tayo ay humihingi ng tawad, may repentance, may commitment tayo sa Diyos. Kasi doon sa baptism, sasabihin, may commitment kang sasabihin doon na dahil ngayon, hiningi mo ng tawad ang mga kasalanan mo, dahil ngayon ay handa ka ng magbagong buhay, o talikuran yung mga bagay na hindi maka-Diyos, may commitment kang sinasabi. Okay? At dito rin sa baptism, nandun yung pagtanggap natin ng forgiveness, ng kapatawaran ng Diyos. Okay. Pero sinasabi ni Juan, siya, ang ginawa lang niya, baptism ng water. Pero yung susunod na darating, o ang Panginoong Jesucristo, ang ibibigay niya, baptism ng Holy Spirit. So ano ba itong baptism sa Holy Spirit na to? Okay. Nung bumalik ang Panginoong Jesus sa langit, at itong time na natin ngayon, ang time po natin ngayon ay panahon na ng Holy Spirit. Iniwan niya sa atin ang Holy Spirit. Okay, bilang tagapagtanggol natin, sa ibang salin yung tagapagtanggol, parang guardian mo, parang gano'n. Okay, sinasabi ko sa Bible na ito ay nag-empower sa atin. Itong Holy Spirit din ay seal natin, yung tatak natin, na tayo ay pag-aari ng Panginoong Jesus at wala nang makakapaghiwalay sa atin sa Kanya. So, silyado tayo. Kaya po sa spiritual world, kitang-kita ng kaaway kung sino yung mga nasa Diyos na kasi may seal tayo, Holy Spirit. Okay. At itong Holy Spirit po ay nagpapakita ng presence of God in our lives. Okay, so punta tayo dun sa mga kaloob ng Espiritu at sa mga bunga ng Espiritu para mas maintindihan natin. Okay, so nasa atin nga ba ang Holy Spirit? O paano natin malalaman? Nung nag-orientation po kami last time, dahil bago na nga itong lesson natin, pinag-recite kami ni Pastor Estrella. Ano ba yung mga karanasan nyo, mga Holy Spirit, ganyan. So lahat ng mga teacher, syempre, nag-share kami. May tanong dun na umaalis daw ba yung Holy Spirit? Okay. At naliwanagan po nung isang linggo na hindi talaga siya umaalis. Once na na-receive na natin siya, hindi siya aalis sa buhay natin. Ang problema, hindi mo lang maramdaman minsan o hindi lang makita minsan sa buhay mo na may Holy Spirit ka kasi mas nananaig yung pangsarili mo o yung mga kasalanan. Hindi siya makapag-work sa'yo. Parang hindi siya hindi niya ma-manifest sa buhay mo ang Panginoong Jesus kasi ikaw mismo, meron kang daladalahin o meron kang binibitbit na hindi siya makapasok ng maayos o makagalaw sa buhay mo. Okay, so balikan po natin yung mga kaloob ng Espiritu para maintindihan natin itong Holy Spirit. Okay, sa 1 Corinthians 12. 1 Corinthians 12, 1 to 11. Mga kaloob ng Espiritu Santo. Ito yung gift of the Holy Spirit. Ano-ano itong mga kaloob ng Espiritu Santo? Napag-aralan na natin ito dati. Okay, una, wastong kaalaman. So, meron doong katalinuhan. So, iba yung dati, matagal na, panahon pa ni Engineer Calderon, lagi na nating dinidiscuss yung anong pagkakaiba ng kaalaman at katalinuhan. So, yung dalawang yun, bunga yun ng, kaloob, sorry. Kaloob yun ng Espiritu. Okay. Kaloob din ng Diyos yung meron kang gift na magpagaling. May ganun po ba sa atin? Okay. Yun din pong gift, yung magsalita ng mensahe, yung pag-preach or pagtuturo.
Meron din pong gift na gumagawa ng mga miracles. Okay? May gift, at ito, yung gift nung speaking in tongues. Okay? Pero, may gift, may katambal yun yung gift na magpapaliwanag nung nag-speaking in tongues. Yan. Okay. So, yun yung mga kaloob ng Espiritu. At imposible po na kahit isa doon, wala kayo. Baka may nakalimutan ako. So, pwede nyo pong i-review yung chapter 12, verses 1 to 11. Nandun po yung mga kaloob ng Espiritu. At yung bunga naman po ng Espiritu na lagi na natin pinag-uusapan dito sa buklod. Parang favorite nga yan ng buklod, diba? Meron pa tayong frame na ganito. Diba? So, ito naman yung bunga. O dahil ang dami mong gift na galing kay Lord. O, yung mga gifts na yon, ano naman ang ibinunga nun sa'yo? Okay. Galatians 5. Nasa Galatians 5 po yan. So, isa-isa. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa salin. Okay. So, yun po. Itong mga bunga ng Espiritu na ito, kung mapapansin nyo minsan, di ba, yung natural ng tao, talagang galit na galit ka, di ba? Talagang gusto mo nang gumanti o gusto mo manakit. Pero may bumibigil sa'yo. Yung talagang, minsan magsasalita ka na lang ng masakit. Gusto mong sagutin ang masakit o sigawan siya ng masakit, pero hindi mo magawa. Kasi, ibig sabihin po, namumunga sa'yo yung Espiritu. Minsan nagtataka ka rin, bakit di ako nagalit? Yung gano'n. Bakit di ba sinagot? Yung ganyan. Pero ito yung bunga ng Espiritu talaga sa atin eh. Yung parang, lalo na po yung mga habang tumatanda tayo, napapansin nyo po na nagbabago tayo, di ba? Merong iba hindi. Ay, gano'n. O sige, may exemption. Okay. So, di ba yung parang, lalo ka nagiging matyaga. Lalo ka nagiging mapagpatawad. Di ba? Kasi may pag-ibig eh, kapatawaran, gano'n. So, ito po ay manifestation na meron tayong Holy Spirit sa buhay natin. Kasi, hindi yung sarili nating pita o hindi yung sarili nating nature ng tao ang nangyayari sa atin, kundi itong mga ibinubunga ng Espiritu. So, lalim po ng ibig sabihin ng bautismo sa Espiritu Santo, hindi po ba? Yung kasi kanina yung water baptism, parang ano lang yon. Sabi ko nga kanina, human expression lang yun na naging humble tayo ng pagtanggap ng ating mga kasalanan. Pero itong Holy Spirit, itong baptism sa Holy Spirit, nabigay sa atin ng Panginoong Jesucristo, malalim masyado. At yung lalim nito, yung sa baptism ng water, ilang segundo lang, ilang minuto lang eh. Itong sa Holy Spirit, buong buhay natin to eh, no? Talagang, kung paano yung water nagsisimbolize ng humility natin, ng pagtanggap sa kasalanan natin, paghingi natin ng tawad, ito naman po sa Holy Spirit, hindi lang symbolism to. Talagang yun na yung actual. Diba? Ito na yung ginagawa natin. Ito na yung binunga sa atin. Ito na yung paraan ng pag-witness natin sa Panginoong Jesus. Meron nga yung question eh. May guide po ba kayo? So, nandito na ako sa guide. Okay. So, number 6. In sum, how would you say that your life is a testimony to Jesus? Amen. Diba? Parang, may nangyari ba sa buhay mo na hindi naman dahil gusto mo, hindi naman dahil binabrag mo talaga yung sarili mo na, kilala ko si Jesus, ganito. Pero natural na lumabas sa'yo. Na nagte-testify na, ito, sumusunod to kay Jesus Christ. Ito na namumuhay na bilang isang little Christ. Okay. Yung number 5, okay, what do you understand to be the role of the Holy Spirit in your life? Isa kong testimony dyan. Sorry. Hindi pa ako galing. 2 weeks na ito. Baka may gusto pumalit. Okay, isang testimony ko po. Itong pagtuturo ko.
hindi alam sa dito sa Bible. Pero dahil lang po sa Holy Spirit, sa totoo lang po, kaya every Sunday, yung pag natapos sa 11, ang sarap ng pakiramdam ko na relieve ako. Siguro akala nyo lang ganito nagsasalita, pero grabe ang kaba ko po. Hindi obvious. Kasi, una, alam ko yung grupo, ganyan, hindi naman mga pangkaraniwang tao, hindi naman bata, ganyan. So, kailangan kong mag-research talaga. Ang problema ko pa po ngayon, ako po ay naghahabol sa thesis ko. Pero sabi ko nga, hindi ko pwedeng ipamigay itong pagtuturo ngayon, lalo na ngayon, sa dami ng hinihingi ko sa Diyos. Pag sinabi niya sa akin, ba't yan, di ka makapagturo? Parang, hiyang-hiya naman ako, di ba? Parang, ang dami kong hinihingi, tapos iyan, hindi ko magawa. Pero sa totoo lang, kanina umaga lang po ako nag-aaral. 2 linggo ng 6 o'clock lang po ako nag-aaral kasi madami nga akong ginagawa. Hindi ko maipamigay. Una, wala si Kuya Lem. Inuwa ng English. Pangalawa, nakalib si attorney. Sabi ko, kanino ko kaya ibibigay? Kay Kuya Jaime. Hindi. Bakit hindi? Talaga pong ang pinangahawakan ko lang, pinuli nyo 2 hours lang na pag-aaral. Ang Holy Spirit lang talaga. Talagang ang prayer ko, Lord, i-guide mo ko talagang konti lang ang alam ko po sa Biblia. At kaya nga po, hinihingi ko sa inyo na sa ating pag-aaral dito, hindi lang po ako yung magsasalita, kundi kayo rin po.